Welcome po sa aming pong programa, The Gospel of the Kingdom. Nung pong amin pong ipinahayagi yung aming pong isang topic, sinagot po natin ng ating kapatid na si Jifty about sa kanyang tanong, ano ba pagkakaiba ng The Gospel of the Kingdom at yung Everlasting Gospel of the Kingdom? Kaya nasagot po, mayroon po kami video yan kung gusto niyo pong panoorin at hanapin niyo lang po yung title at makikita niyo po. Sa ngayon po, mayroon po tayong napakahalagang pag-uusapan mga kapatid. Nawa ay niyo pong tutukan ang aming pong mga sagot sa tanong na naman ni Brother Jifty uli. No? Ang mga tanong niya po kasi napaka-challenging po mga kapatid. Kaya ito kanyang tanong ay talagang huhukay doon sa mga bagay na kung saan hindi madalas ituro ng iba pong mga tagapagturo. Kaya dito po sa araw na ito, samahan niyo po kami sa oras na ito upang sabay-sabay po tayo na diskubrihin ano ba itong mga kingdoms na ito. Sapagkat ang ating pong pamagat ng ating programa, Gospel of the Kingdom, at ang mga tanong din naman ay bumabase din sa anumang mga klaseng kingdom. Nung nakaraan, aming pong binahagi about the kingdom constitution, na kung saan ang isang kingdom ay may constitution. At ngayon naman, tunghayan natin ang tanong ni Jifty. Handa na ba kayo? Okay, thank you. At handa na kayo sa ating pong mga pag-usapan ngayon. Okay? So, ngayon, ang ating pong tanong ay kinuha natin sa mga tanong ni Jifty nung napanood niya ang sagot namin sa kanyang tanong about the difference between the Gospel of the Kingdom and the Everlasting Gospel of God. Kaya ito mga kapatid, partner, kumusta? Good morning. Okay lang naman. So, biyaya at pagpapala ng Panginoon sa ating lahat po. Naway samahan tayo ng Diyos. Ang kanyang banal na espiritu ay bigyan tayo ng malawak na kaalaman sapagkat napakalalim po ng ating pag-aaralan at masyadong komplikado ito at higit sa lahat ito ay naging mystery. At ngayon nga ipinapahayag ito sa mga lingkod ng Diyos at nais naming ibahagi ang katotohanan ito upang malawak nating maunawaan at maintindihan ang kaharian ng Diyos. Mukhang gumagwapo ka ngayon, partner, ha? Siguro dahil na rin sa mga manonood na nagpapalo. Okay, salamat po sa inyo pong pag-follow. Don't forget to share the videos, follow our page kung bago po kayo sa page. And then, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, The Gospel of the Kingdom, para kung mayroon po kaming bagong i-upload na mga videos, na-update po kayo. At salamat po. Kaya bago tayo magsimula, gusto po muna namin sumigaw, The Gospel of the Kingdom. Wow, praise the Lord. Amen. At ito po yung tanong ni Brother Jifty. Salamat po sa sagot. Ang ibig niya po sabihin, yung sinagot namin tungkol doon sa tanong niya nung una. At ito po yung bago niyang tanong. Another question po. Ano ang pagkakaunawa niyo sa kingdom na nabanggit sa Daniel chapter 2, verse 44? Ito ba ang kingdom na sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 14? Salamat again and God bless. At saka may follow-up question po siya. Ang sabi niya, mahalaga kasi na maunawaan natin ang mga bagay na yan. Isang pagkakamali natin ng pagkaunawa, pwede na mapalayo sa tamang daan. Hintayin mo ang video. Hintayin ko ang video. Salamat and God bless. Ganda ng background ng studio. Sabi niya ganon. Ay salamat sa Diyos. May mga tao pong mabubuting loob na ginamit dyan. And sa susunod po, balak namin pumunta sa mga bukid-bukirin at doon kami mag-record ng video yung tunog ng mga ibon na nag-aawitan. Okay? So ngayon, tunghayan natin, kasi ito po yung ibig niyo pong sabihin, yung Daniel chapter 2 verse 44, ay tumutukol po ito sa 5 kingdoms. Pero hindi po natin tututukan yung 4 na nauna, kundi atin pong tututukan itong panglima, no, na kingdom. Ano kaya itong panglima na kingdom? Okay? So dito, partner, bago kita tanungin sa bagay na ito, gusto ko maunawaan muna ng ating mga viewers, ano ba yung mga naunang kingdom? Dream or panaginip ng hari ng Babylon, si King Nebuchadnezzar, na ang kwento po nito ay ipapatay niya yung mga partner, yung mga lahat ng mga matatalinong tao kapag hindi na-interpret ang kanyang kanyang dream, no? Ang kanyang panaginip. Oh. Para papatay niya
Kasi gusto ng hari ng Babylon, hindi niya sasabihin yung panaginip. Oo. Yung mag-i-interpret, ang magsasabi ng kanyang panaginip. Mahirap nga naman to eh. Kasi yung iba, sabihin mo na yung panaginip, then ibibigay yung interpretation. Oo. Ngunit itong hari na ito, ayaw niya ng ganon. Tinatawag niya ang kanyang lahat ng mga matatalino Yeah. sa rim ng kanyang kingdom upang i-interpret yung kanyang panaginip. Ngunit walang makapag-interpret kasi matindi yung pagkaano niya, ang gusto niya, na yung panaginip niya, hindi niya sasabihin. Yung mag-i-interpret, ang magsasabi kung ano ang kanyang panaginip. Siguro partner, mas maganda kung basahin natin yung panaginip niya. Okay Siguro, ba sa'yo? siguro. Sige, Daniel chapter 2, verse 1 hanggang sa 23. Sabi dito, na during the second year of Nebuchadnezzar reign, Nebuchadnezzar had a dream that troubled him. As a result, he could not sleep. So tanda po natin si Nebuchadnezzar po ay isa pong hari ng Babylonia na ngayon ay presently Iraq. Okay? So sabi sa Daniel chapter 2 verse 2, so the king gave orders to summon the diviners, the enchanters, sorcerers, and Chaldeans to reveal to the king what he had dreamed. When they came and stood before him, the king told them, I have a dream, and I will remain troubled until I can understand it. The Chaldeans responded to the king in Aramaic, may the king live forever, tell the dream to your servants and will reveal its meaning. And in reply, the king told the Chaldeans, here is what I have commanded. If you don't tell me both the dream and its meaning, you will be destroyed and your houses will be reduced to rubble. But if you do relate the dream to me as well as its meaning, you will receive gifts, rewards, and great honor from me. Therefore, reveal the dream to me along with its meaning. Kaya napakahirap, partner, yung sinabi mo na hulaan mo yung dream ng tao. Sino ba namang makakalam ng dream mo? Haba, may panaginip ka. Paano ko malalaman yung panaginip mo kung hindi mo sasabihin sa akin? Kaya itong nangyayari dito, napaka-imposible ito eh. No, ano talaga ito? Napakahirap nito. No? Kaya ang ginawa niya, dahil walang makapag-interpret, nag-decrease siya na, papatayin niya lahat ng matatalino. Mga Matindi ang sa buong, sa buong kaharian niya. Nandoon yung si Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, nagkaroon sila ng prayer meeting. Yes. Actually, hindi lang naman si Daniel ang pinagpahayagan. Silang apat. So, nag-pray sila at doon nga inihayag ng Diyos ang kahulugan ng panaginip ng hari. Kaya nga pala, tiniisip ko kung ata sa kaisipang pagtao, nahibang na ba si King Nebuchadnezzar na papahulan yung panaginip niya? Sila namang nakakapanaginip noon. Kaya ito napaka-imposible, kaya ang tindi nung daranas. Kasi kasama si Daniel dito sa papatayin. Okay, kasi Pati yung tatlo niyang kaibigan. Pati tatlo niyang kaibigan. Kasi tinuturing silang mga matatalinong tao. So yun ang dahilan kaya sila lumapit sa Diyos, nanalangin at doon nga sa kanilang prayer meeting, inihayag ng Diyos sa kanila. At ito ang partner, no? Ang panaginip ni Nebuchadnezzar ito ay future events. Hindi lamang sa kanyang panahon, kundi hanggang sa ating panahon. Oo. Hanggang sa pagbabalik ng Christ. At napakaganda ng tanong ng ating kaibigan kung ano ba yung fifth kingdom na ito. Yeah. No? Anong kingdom na to? At kung maaari, babasahin siguro natin yung interpretation. Sige, mas maganda. Okay. Sige, ganito, sa verse 17 na tayo diretso. Kasi ito kasi yung interpretation. Kasi wala nga sabi nga nung mga magtatalinong tao sa panahon ni Nebuchadnezzar, hindi nila kayang ipaliwanag sa panaginip na hindi nila alam. Kaya sabi nila, sino makapagano yan? Pero nung mayroong nagsabi sa hari na mayroong isang tao na pwedeng makapagano yan. Tika muna, sabi niya, malaman ni Daniel, di ba? Sabi niya, tika muna, wag mo munang husgahan yung mga tao. Hayaan mo muna nga ako i-reveal yan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen. Kaya sabi niya, sige, bibigyan kita. Pero pag hindi mo nasagot yung aking
nasabi yung aking panaginip at saka yung sagot noon. Napakaganda nga, partner ng sabi dito ni Daniel sa verse 28. Oo. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Yes. Your dream and the vision that passed through your mind as you lay down on your bed as this. No? Yeah, kaya nga, nung ano niya, partner, yan yung sinabi ni Daniel nung huli na eh. Pero yung una, parang nalungkot sila isa na ginawa ng hari kasi napaka-imposible. Pero itong magkakaibigan ito, umasa sila na mayroon tayong sasagot kasi ang Diyos na pinaglilingkuran nila ay Diyos na makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa at ng mga bagay sa mundo na alam nila hindi walang imposible. Kaya ang ginawa nito, wala pa kami sinabi ng partner, nag-pray sila. Nag-pray. At sabi nga dito sa verse 17 ng Daniel chapter 2, Then Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael, and Azariah about the king's command. Ito po sila, ito po yung original name nila. Actually, sa binagong name nila, kaya ang pangalan nila ay Shadrach, Meshach, Abednego. Abednego. At Daniel, okay? So, dito sabi dito, Daniel was seeking mercy in order to ask about this mystery in the presence of the God of heaven so that Daniel and his friends might not be executed along with the rest of the advisors of Babylon. So when the mystery was revealed to Daniel in a vision, later that night, Daniel blessed the God of heaven. Sino ang reveal ng vision ni Nebuchadnezzar? Ang Diyos mismo. Kasi ayaw ibigay ni King Nebuchadnezzar yung kanyang dream eh. Gusto niya, hulaan mo dream ko. Ang napaka-imposible naman niya. Sabihin mo yung dreams ko. Oo. Matindi yun. Matindi. Sabi ni Daniel, ang Diyos namin pinaglilingkuran ay kayang ibigay yan. Kaya noon tayo napunta sa, na binigay na ng Diyos kay Daniel, pinaliwanag na ni Daniel ang panaginip. At na-impress si King Nebuchadnezzar sa paliwanag ni Daniel about, ito na yung ating pag-uusapan. Future events. Yung future events, yung 5 kingdom. So ngayon, itong partner, ating isa-isahin para di na tayo magtagal. Diretso tayo mamaya sa ating pahayag. Ano ba yung 5th kingdom, ano? Pero dito, malaman natin, maintindihan natin na yung una, sa panaginip ni Daniel, mayroon si Daniel na panaginipan na gold. Yung ulo kasi statue, mayroong 5 apat na part. Okay? So yung una, sabi nito, yung head, di ba? Yung ulo ay gold. Okay? Okay, nakita ninyo. Ito po yung during the Babylonian Empire, New Babylonian Empire, 605 to 539 BC. Wow. Okay? Si King Nebuchadnezzar. Yun siya yung actually, yung time na yun, na naging siya, yun yung time ng the gold. So yung gold nag-represent sa hari ng Babylon. Hari ng Babylon. Sumunod yung pangalawa, yung the silver kingdom. Ito yung pong chest and arms na kingdom na panaginip ni Nebuchadnezzar, di ba? Represented by the chest and arms of silver which defeated Babylon. No? So ito yung nakatalo sa Babylonia. Ito na yung Medo Persian. Okay? Ito na yung silver kasi statue may 4 na bahagi, di ba? Ito, papakita natin ito yung... ang hari sa Medo-Persian Kingdom, pagkatapos ng pag-reign ng Babylon, ito yung si King Cyrus. Yeah, ngayon tingnan niyo mga viewers. Ipapakita ko sa inyo yung 4 na bahagi ng statue. Okay, tingnan niyo po. Ayan, nakikita niyo? Ayan, una, may pangalawa, at may pangatlo, at may pang-4. Okay? Pero sa sunod nun, yung na yan, tinumbayan ng stone. Ng stone, binasa. Okay. So nakita niyo, okay, balik tayo dun sa pangalawa. Silver Kingdom. Okay, represented by the chest and arms of silver. Ito po yung nangyari 539 BC to 331 BC. Si King Cyrus, ang dito. And then sumunod yung pangatlo, yung bronze, yung part ng statue na yon, in bronze. Ito po tumutukoy sa Grecian Empire. Wow. Represented by the belly and the thighs of bronze. And ito pinangyari 331 BC up to 168 BC. Established by Alexander the Great. Wow. Okay? Which conquered the Medo-Persian Empire. Kumbaga, yung una, yung Babylonian Empire, na-conquer ng Medo-Persian Empire ni King Cyrus. And then after that, yung empire na yun, na-conquer naman ng Grecian Empire na pangunguna ni Alexander the Great. So, maganda talaga ang sa panaginip, pinakita talaga yung mangyayari. Future events, yung darating. Kaya pinapaliwanag doon sa
sa panaginip ang mangyayari sa hinarap. So yung una, sa paniliwanag ng ating yung gold, no? Yeah. The gold kingdom. Sa kapanahonan talaga sa present age ngayon, si Nebuchadnezzar, yung pangalawa yung silver, si King Cyrus, then yung pangatlo, mga historian dyan, ito naman yung panahon ng Greek, no? The Greek Empire. Alexander the Great. Okay? Alexander the Great. Ito po yung napakabatang hiniral nito, partner, makapagabata. Yung pang-apat ito ngayon sa yung Roman Empire na yung iron and iron clay. Kasi doon sa kalagay ko doon sa panaginip, with iron at saka yung iron mixed with clay. Di ba? Represented by the legs of iron and feet of iron mixed with clay. Ito po yung sinasabi. 168 BC o before Christ, hanggang sa ngayon. It was considered as strong as iron and occupied the land of Israel during the time of Christ. Ito po yung pang-apat na kingdom. Which is ang sinasabi ng ibang tagapagturo, mga viewers, mga kapatid, na ito ng Roman Empire ay tapos na. Actually, hindi pa po. Existing pa po ang Roman Empire sapagkat ang katotohanan na hawak pa rin ng karamihan na ang bansa, na mga bansa, hawak pa rin ng Vatican. Yung Vatican ay remnant po yan ng Roman Empire. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Sa Pilipinas. Pilipinas. Ang dami pa. Sa Amerika nga. Basta mayroong may mga itinayong mga religion na under the Roman Empire na hanggang ngayon talaga nagre-reign talaga sila. Actually, religion. Yes. Actually, maraming mga leaders ng bawat bansa ngayon na talagang sumusunod sila sa leader ng Roman Empire ngayon na natitirang kumbaga bahagi. Hindi pa talaga tuluyang nawasak yung Fourth Kingdom. Yes. So mawasakin pa lang ito. Mawasakin pa lang. Ito yung wasak, ito yung stone sa panaginip naman ni Prophet Daniel. Ito po yung the kingdom of God, the stone. Wow. Okay? Ano ibig sabihin? Ano po sinasabi dito? Represented by the stone, cut out by no human hand, which destroys the statue, the fourth early empires, and becomes a mountain filling the whole earth. This represents the final eternal kingdom set up by God in Daniel chapter 2, verse 44, often interpreted as the Messianic kingdom. Okay? So, ngayon partner, mukhang mahaba-haba kang ipapaliwanag dito. Sige, ano ngayon itong fifth kingdom na sinasabi, na tanong ngayon ni Jephthah? Actually, yung sabi ni Jephthah dyan, ni Brother Jephthah, sa Daniel chapter 2, verse 44. So, may mga key points po dyan, no? Sabi dito, babasahin ko, in the time of those kings, plural, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to one another people. It will crush all those kingdoms. Yeah. Yung mga nauna, kingdom ng Babylon, Persia, Greek, at saka Roman. The Roman kingdoms. And bring to an end. Sabi dito, those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. So, itong ikalimang kingdom ay spiritual rock. No? Spiritual rock. Spiritual rock. Hindi ito literal. Hindi pa ito literal, pero darating talaga yung Yan, physical. literal. Actually. Okay. So, ang fifth kingdom na ito ay ang kingdom ng Diyos. Kasi sabi ng binasa natin, in the time of those kings, the kingdom of heaven, the kingdom of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Ibig sabihin, sa panahon ng mga haring yon, itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian. So, nasa panahon ng fourth kingdom, in the times of those kings, no? So, sa history, no? Sa mga historians diyan, sa panahon ng ating Panginoon, in the year 63 BC, Pompey the general captured Jerusalem, and the provinces of Palestine became subject to Rome. The local governments were entrusted part of the time to princes, mga prinsipe, and the rest of the time to procurators, who were appointed by the emperors. Herod the Great was ruler of all Palestine in the time of Christ. Alam na natin ito. Alam natin. Herod was the great rules
Herod the Great rules as king subject to Rome. So ang nangyayari sa panahon ni Herod, siya ay hari, no? Ngunit siya ay nasa ilalim ng Roman Empire. Pero kasi hindi naman siya, I think, hindi siya Jew. Oh, yes. So, hari si Herod, but he is under a king. He is a king, no? Doon sa lugar kung saan siya inilagay kasi natalo na nasakop na. At itong mga tinatawag na procurators, ito yung mga prinsipe na naghahari ng mga iba't ibang provinces, no? So, mababasa natin ito sa Lucas chapter 31, chapter 3 verse 1 to 23. To 23, no? Mababasa natin yung Lucas, Chapter 3, 1 and 23. klaruhin natin chapter 3 verse 1, no? Sabi dito, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod, tetrarch of Galilee, his brother Philip, tetrarch of Iturea and Trachonitis, and Lysanas, tetrarch of Abilim. No, dito, itong mga tetrarch na ito, mga prince ito, pero sila ay mga hari. They possess kingly authority under the king of Rome. So sila ay mga hari. So sa panahon ito, binautismuhan ang ating Panginoon, no? Binautismuhan siya at the age of 30. Sabi dito sa Luke verse 23, sabi dito, now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. So ito rin yung panahon na inanuhin siya bilang hari ng kaharian ng Diyos, no? Bilang hari ng kaharian ng Diyos. Alam natin doon sa baptism partner, ang ating Panginoon ay nung bautismuhan siya ni Juan, sabi ni Juan sa kanyang testimony sa John, sabi sa kanya ng buses, yun ay tinig ng Diyos. Ang tao na makita mo na sa kanya, mananahanan sa kanya ang Espiritu ng Diyos, siya yung Mesiyas. Yeah. Sinabi. So partner, ito kasi itong Fifth Kingdom, ito'y kasama sa dream din ni Nebuchadnezzar na pinahayag ng Diyos kay Daniel kasi ayaw sabihin ni Nebuchadnezzar yung dream niya sa mga ito. So sinabi dito in the dream, a rock cut out of the mountain, not by human hands. Supernatural power ito, partner. Yes. Struck the image of the feet. Not only were the feet destroyed, but gold, silver, bronze, iron, and clay all turned to powder and were swept away. The rock became a kingdom that filled the whole earth. In verse 35 ng Daniel, chapter 2. This fifth kingdom is the kingdom of God established by Yeshua HaMashiach or Amen. Jesus the Messiah. It will fill the whole earth and extend to the new heaven and new earth. In Revelation chapter 21 verse 11, we can be sure that the present world order will not last forever, but that God's kingdom will last forever. Kailangan maintindihan ng viewers partner na ito pinag-usapan natin spiritual pa ito. Because darating talagang fifth kingdom na physical, tinatawag natin millennial reign. Yes. Okay? So ito ngayon, spiritual muna tayo para maintindihan nila. Kasi alam naman natin ang batas ng langit. Kung ano, kasi diba, pag sinabing kuluni, kung ano nando sa langit, ito yung sa lupa. Sa lupa. Oo, kaya ito ngayon, mangyayari yon. Kaya parte tama yung paliwanag mo, during the time na si Pontius Pilate ang king, ang governor ng Judea. Si naman yung yung hari noon ay si Herodes. Tama? Baka malito kayo minsan ang mga partner, mayroon pong Herodes 1, Herodes 2. Kaya lang Bible, hindi nagsasabi dyan ng Herodes 1, Herodes 2. Okay? Kaya kung papansinin nyo, nung pinagbuntis si Jesus Christ, ang Herod 1 po ang nandun. Herod the Great. Okay? Pero nung mamatay ito, pumalit yung kanyang anak. At tinawag din itong Herodes. Okay, hindi po ito yung tutunay ng pangalan, kundi ito po yung title nila. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, ito po yung the fifth kingdom established by the Messiah. Ngayon itong partner, kailangan maibabigay natin ng diin sa mga viewers. Ano ba itong fifth kingdom na ito
yung talagang mabigyan natin ng brief but clear na sagot doon sa Tanong ni Gypty. No.